Wala akong sinabi doon sa speech ko na lalabas sa CPRD next week. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung ganon, pero definitely wala doon sa transcript na nagsabi ako na lalabas na CPRD. Wala akong sinabi doon na lalabas na si PRRD next week. Kaya shout out doon sa nareaksyonan ko kahapon na tuwang-tuwa dahil lalabas na daw si PRRD. Ang daming mga didilis yung natuwa, nag-content na sa wakas, lalabas na si PRRD. Shout out sa mga uto-utong DDS. Ayan, sabi ko na, Barbie. Sabi ko na kasi, 'di ba? Si Sara Duterte, yung mga pinagsasabi niyan, walang kwenta. Tapos nung nagsalita si Sara na makakalabas si Digong, nagpalakpakan yung mga tanga. 'Di ba? Grabe yung pambubula sa inyo. Harap-harapan na kayong ginagago ng inyong leader. 'Di ba? Harap-harapan na. Tapos ngayon, 'di ba? Paniwalang-paniwala kayo, nagpalakpakan pa po sila mga parang mga inutil talaga, no? Oh. Grabe yung palakpakan nila. Yeah, Tatay Digong, I miss you. Huwag ka na maglanding sa NAIA. Diretso ka na agad sa Davao. Ha? Davao na agad? Wala pa kang desisyon makakalabas. Papalandingin mo na agad sa Davao yung matanda. Matandang bastos na minura yung Diyos. What the heck? Yeah. Wala akong sinabi na si tatay ninyo makakalabas. Ulitin natin sa mga bagong pasok, Wala akong sinabi doon sa speech ko na lalabas sa CPRD. Wala naman kasi siyang sinabi. Oo, totoo naman, walang sinabi si Sara, pero magkahawig na parang kung iintindihin mo po, kung bobo ka, hindi ka marunong magigets mo agad doon na parang lalabas na si Digong. Diba? Alam niyo naman po si Sara Duterte, hindi po siya marunong magtagalog. I mean, marunong siya magtagalog, pero hindi po siya marunong mag-arrange ng salitang Tagalog. Yung magulo ba? Diba? At yun po yung hindi naintindihan ng mga didiles. Hindi po nila inintindi yung sinabi po ni Sara Duterte. Basta palakpakan po agad. Tibay. Next week. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung ganon, pero definitely wala doon sa transcript na nagsabi ako na lalabas na si PRD. Or lalabas sa PRD next week. Dahil alam naman natin lahat at nakikita natin sa ICC website yung schedule ng kanyang kaso. At kung makikita natin na walang schedule ng hearing ng release, walang schedule ng hearing ng release. Sabi ko nga po sa inyo, uulitin ko, mga didiles, ang nakakaalam lang po niyan, ICC, at nasa website naman po yan, pwede nyo i-check doon. Wala pong nakalagay doon na si Digong ninyo ay lalaya na. Diba? Hayaan nyo muna si Digong sa Hague. Kayo naman nagmamadali kayo. Wala pong gano'n na lalaya na po si Digong. Ha? Wala. Nananaginip lang po kayo ng gising. Magbase po kayo sa ICC. Ang sabi ko nga dun sa reaction ko kahapon, makakalabas lang po yan si Digong kung mabubuwag po ang ICC. Pero hanggat hindi po yan nabubuwag at nandyan po ang ICC, maniwala po kayo sa akin. Kahit pumuti pa yung uwak, si Digong ay nasa Hague pa rin. Bakit? Kasi nililitis pa po doon yung kanyang kaso. Huwag kayong umasa, huwag kayong maging tanga at uto-uto. Gamit po sana kayo ng utak, no? Utak po yung pagganahin ninyo. Huwag po ang kabubuhan. Diba?
Wag po yung pagiging panatiko. Idol ko si Sarah, kaya naniniwala ako. Ayan, nagkatanga-tanga ka tuloy. Oh. Meron lang schedule ay yung kanya trial proper. Ito na yun. Ito yung video na yun, ayusin nga natin. Ito yung sinabi niya na yun, eh. Ano ko lang. Alright. Sige, tingnan natin anong sasabihin niya dito. Wait lang. Okay. Pakinggan nga natin. Ang susunod na pagpapasalamat. Kita ko po siya sa susunod na linggo. Anong sabi niya? Anong sabi niya? Kita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal nating lahat. At inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi. Wala pong sinabi si Sarah dyan na uuwi sa Pilipinas next week. Ang sinabi ni Sarah, makikita niya sa susunod na linggo. Siya lang po ang makakakita sa tatay niyang payat na. At ine-expect natin lahat. Anong sabi dito? Mahal nating lahat. At inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi. Palakpakan agad ng mga tanga. Ang sabi ni Sarah, makikita niya sa susunod na linggo. Siya lang po ang makakakita, which is bibisita siguro doon, mag-uusap sila, yun, magkikita sila. At inaantay nating lahat ang paglabas niya. Okay? Klaro naman. Wala naman pong sinabi si Sarah na next week makakalaya si Digong. Ay naman, pero pinapalabas ng mga didiles na makakalaya si Digong. Lalo na yung mga vlogger nila. Alam mo yung mga vlogger nila ng mga Duterte? Sinasakyan nila yung issue na to for engagement. Followers, para makagain ng followers sa Facebook. Diba? Inuuto nila yung kapwa nila DDS na makakalaya na si Tatay S. Palakpakan. Yung iba, nagdasal-dasal pang mga animal. Diba? Yung pala. Walang ganun. Inuuto na lang kayo. Hindi nyo nakikita, ginagawa kayong tanga. Para kumita sila, makagain sila ng followers. Ginamit nila itong issue na to. Totoo naman, wala naman sinabi si Sara Duterte na ganun. Hindi lang po na-explain ni Sara ng maayos dito. Dahil nga, bobo nga magtagalog to. Diba? Ang sabi ni Sara, makikita niya si tatay niya next week. Tapos, excited. Anong sabi dito? Ito? Kita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal nating lahat. At inaantay natin lahat ang kanyang paglabas. Inaantay nating lahat ang kanyang paglabas. Pero walang sinabi dito kung kailan lalabas. Yan tayo. Di ba? Asa! Tanginan, nauubo ako eh. Tubig! Kasi Sarah din, hindi rin in-explain yung maayos. Oy, teka lang, huwag kayo magsaya. Baka iniisip ninyo makakalaya si tatay. Hindi ganun na. Ganun! Ang susunod na pagpapasalamat, makikita ko po siya sa susunod na linggo. Nating lahat. At inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi. Kumpirmado na po, hindi totoong makakauwi next week si PRRD. Na-misinterpret po namin, kasama na ako doon, sa sinabi ni Vice President Sara Duterte.
Grabe, no? Ang daming. Kaya, palagi kong sinasabi, alam nyo, hindi nila matanggap eh. Palagi kong sinasabi na pag didilis, bobo talaga. Automatic bobo. Pag sinabing didiis ka? Oh, didiis ako. Automatic bobo. Yeah. Oh. Yun po yun. Automatic po yan. Sino pong didiis dito para matawag kong bobo? Kung didiis ka noon at nagbago ka na ngayon, hindi ka na bobo. Pero kung didiis ka noon at didiis ka pa rin ngayon, bobo ka. Diba? Oh, yun yung namin. Yun yung tingin namin sa inyo. Didiis noon, didiis ngayon, di bobo. Bobo ka, putang ina mo. Diba? So, ano po yung inyong opinion dyan? Nakakatawa, di ba? Nakakatawa. Yung, naawa ko sa mga supporter ng mga walang alam, yung mga DDS ba? Pero, ang nanggamit kasi dito talaga, yung mga vlogger ng mga DDS, kasi pinaviral nila yun eh. Nauuwi na daw si tatay. Tingnan mo yung iba? Nakagain po sila ng malaking followers dahil marami po silang nauto na ang tatay nila uuwi na daw. Viral po yung content nila eh. Uuwi na daw si Digong eh. Di nag-follow sa kanila ngayon. Nag-subscribe sa kanila. Oh. Ngayon, di pala totoo. Sos Mariusep. Mapapakamot ka na lang talaga sa batok mo. Diba? Anyway, ito, pag-usapan po natin ito mga pre, no? Ayan, ito panahon na upang mabunyag katotohanan sa 612.5 million confidential funds ni Sara Duterte. Ayan po kay Chua. Basahin po natin ito. Nakatakdang simula ng House Prosecution Panel. Ayan ang pagharap ng mga ebidensya kaugnay ng umano'y maling paggamit ng Vice Presidente Sara Duterte ng 612.5 million confidential funds kapag ipinagpatuloy ng Senado bilang impeachment court ang paglilitis sa Miyerkules. Ayon kay Manila Joel Chua, pangunahing House prosecutors na humahawak sa article ng kasong impeachment, ang mga pagdinig ay magbibigay sa publiko ng pagkakataong makita ang mga ebidensya sa likod ng isa sa mga pangunahing paratang laban kay Duterte. Eto, dito lalabas ang katotohanan. Hindi na ito usapin ng mga aligasyon. Lamang ihaharap namin ang mga dokumento, mga saksi, at mga ebidensya sa harap ng impeachment court. Sabi po yan ni Chua mga pre sa ilalim ng article, inaakusahan si Sara Duterte ng maling paggamit sa 612.5 million confidential funds sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang Vice Presidente at kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Bukod sa pagiging House Prosecutor, si Chua rin ang namuno sa House Committee on Good Government and Public Accountability na nagsagawa ng investigasyon noong 2024 hinggil sa paggamit ng confidential funds ni Duterte. Sa loob ng ilang buwan, nagsagawa ang komite ng sunod-sunod na pampublikong pagdinig upang suriin ang pagpapalabas, pag-withdraw, paggasta, o liquidation ng confidential funds na natanggap ng Office of the Vice President at Department of Education sa panahon ng panunungkulan ni Duterte. Kaya nga po, itong si Sara Duterte mga pre, ay nabubuisit po kay Joel Chua. Diba? Tinrastok pa ng asar pa itong si Sara Duterte na lalagyan daw ng apple yung bunganga ni Joel Chua. Nabubuisit. Kasi si Joel Chua po, diba? May mga, alam mo yon, may mga nalalaman po kay Sara Duterte about sa maling paggastos ng pera ng taong bayan.
Confidential funds, di ba? Confidential funds. Sabi nga nila, bakit si Sara pinag-iinitan ninyo? Di ba? Alam nyo, ito lang masasabi ko. Hindi naman po sa pinag-iinitan si Sara Duterte. Ang sinisilip lang po dito, ang maling paggastos ni Sara Duterte ng pera ng taong bayan. Hindi po dapat pabayaan yan na, ay, hayaan mo yan, okay lang. Okay lang ba kung ganun? Diba? Pera po ng taong bayan yan, kaya dapat po tayo makialam at magkomento. Diba? Hindi po yan pera ng inyong inday. Mga Pilipino po nagbabayad ng tax. Tapos yung tax na binabayad nila mapupunta lang sa kanila, sa kanilang tiyan, sa kanilang pansariling interes. Hindi po pwede yun. Hindi po papayag ang mga Pilipino sa ganyang gawain ng isang nagwawaldas ng pera ng taong bayan. Diba? Kaya mga pre, kayo po, ano po yung inyong reaction dito? Magbigay naman po kayo ng komento para mabasa po natin yan. Ayan na. Sa hindi pa po nakakapag-like dyan, hindi pa nakakapag-share, like, share, subscribe na po kayo para updated po kayo sa mga uploads po na gagawin po natin. Ayan ha. Like, share, subscribe, and ring the bell button. Ayan. May TikTok tayo, may Facebook po tayo dyan. Kompleto po yan mga pre.